24 na kahulugan ng bayod kapag pumasok sa loob ng bahay. Una, kapag kulay itim na bayod ang pumasok sa loob ng bahay, ito ay sinyalis ng paparating na suliranin sa pamilya. Pangalawa, kapag kulay pula na bayod ang pumasok sa loob ng bahay, ito ay sinyalis ng galit o alitan na maaaring mangyari sa loob ng tahanan. Pangatlo, kapag kulay puting bayod ang pumasok sa loob ng bahay, ito ay sinyalis ng kapayapaan at positibong enerhiya sa bahay. Pang-apat, kapag ang bayod ay nasa sala, ito ay sinyalis ng darating na bisita o mahalagang balita sa pamilya. Pang-lima, kapag ang bayod ay nasa dingding, ito ay sinyalis na may lihim na sinusubaybayan o plano sa loob ng bahay. Pang-anim, kapag ang bayod ay nasa kusina, ito ay sinyalis ng kasaganaan sa pagkain. Pang-pito, kapag nasa banyo ang bayod, ito ay sinyalis ng pangalagaan mo ang iyong kalusugan. Pangwalo, kapag nasa kama ang bayod, ito ay sinyalis na ikaw ay sobrang pagod at stress sa buhay. Pangsyam, kapag nasa hagdanan ang bayod, ito ay sinyalis na makakamit mo ang iyong pangarap sa buhay. Pangsampu, kapag nasa bintana ang bayod, ito ay sinyalis ng mga paparating na balita o impormasyon mula sa labas ng bahay. Panglabing-isa, kapag nasa pintuan ang bayod, ito ay sinyalis na mag-ingat ka sa mga taong nakapaligid sa iyo. Panglabing-dalawa, kapag nasa silong o ilalim ng bahay ang bayod, ito ay sinyalis ng nakatagong problema o lihim na maaaring magdulot ng alitan o pagkabahala. Panglabing-tatlo, kapag nasa kisami ang bayod, ito ay sinyalis ng proteksyon laban sa malas. Panglabing-apat, kapag maraming bayod sa loob ng bahay, ito ay sinyalis ng pagdami ng alalahanin o kabuuang kalakasan ng enerhiya sa tahanan. Panglabing-lima, kapag kumikilos ang bayod ng mabilis, ito ay sinyalis ng mabilis na pagbabago sa buhay ng pamilya, maaaring positibo o negatibo. Panglabing-anim, kapag tahimik o nakatigil ang bayod, ito ay sinyalis ng kapayapaan at katahimikan sa bahay. Panglabing-pito, kapag may kasamang ibang hayop ang bayod, ito ay sinyalis ng panibagong relasyon o bagong bisita sa pamilya. Panglabing-walo, kapag sumusunod ang bayod sa tao, ito ay sinyalis ng paghihigpit o babala sa isang miyembro ng pamilya. Panglabing-siyam, kapag umakyat sa mesa o istante ang bayod, ito ay sinyalis ng pagtaas ng kayamanan, kaalaman o posibleng ambisyon. 20, kapag lumabas ng bintana ang bayod, sinyalis ng pag-aalis ng problema o pagtatapos ng isang yugto sa buhay. 21, kapag may tunog na kasama ang bayod, ito ay sinyalis ng paparating na balita o mensahe. 22, kapag nakadikit sa iyo ang bayod, ito ay sinyalis ng tinatanggal nito ang negatibong enerhiya mula sa iyo. 23, kapag nasa lamesa ang bayod, ito ay sinyalis na may paparating na handaan o selebrasyon. 24, kapag nasa upuan ang bayod, ito ay sinyalis na maging maingat sa mga paparating na suliranin sa buhay. So yun lang po mga kaibigan, so please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.